Pagpalang umaga po, araw. Dito na naman po tayo sa tahanan ni Sister Cheryl Pastrana upang magdala po ng magandang balita. Yan, appointment, ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po sa kasaysayan ng Biblia, diyan niyo po makikita yung mga halimbawa. Paano po ang isang tao magkaroon ng kaligtasan? Ano po? Ng kaligtasan. Ibig sabihin ng kaligtasan, hindi ka paparusa ng Diyos sa apoy ng impyerno. Kasi po, pag pinarusa ka ng Diyos sa apoy ng impyerno, kaibigan, kahit anong gawin ng mga mahal mo sa buhay dito sa ibabaw ng mundo, ipagdasal ka nila, birthday mo, kamatayan mo, o anumang selebrasyon ng pamilya mo. Wala na pong bisa yun kasi nga po, patay ka na. Ang utos, ang ipagdadasal po dito sa ibabaw ng lupa, hindi na po yung mga namatay nating yumaho, kundi yung mga buhay na ating mahal sa buhay. Tatandaan nyo po yan. Kailangan po, biblikal ang ating ginagawa. Ano po, hindi po kwento-kwento lang o natutunan sa mga tradisyon o natutunan sa mga ninuno natin. Mali po yun. Meron pong Biblia, meron pong batayan. Ang ating pananampalataya walang iba kundi ang Biblia. Kasi ang salita ng Diyos ay nakasulat po sa isang libro lang, kung tawagin the Bible. Opo, libro nga po ito. The book ang tawag ng aming iba dyan, the book. Pero iba pong klaseng libro ito. Kinatataglayan niya yung aral ng Panginoon Diyos para sa ating kaligtasan. Pero bago tayo abante, papalawot, tayo muna lalapit sa Diyos upang siya pumatnubay sa atin, upang siya magpaunawa sa atin sa kanyang salita. Salamat po, Panginoon Diyos. Samahan mo kami ni Sister Cheryl ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isipan ng mga manonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron pong nakalagay dito kay Pablo doon sa unang Timoteo chapter 2. Ito po, patungkol sa pangapanalangin nito. Tingnan nyo po kung sino po yung dapat ipanalangin, yung taong buhay o yung taong patay. Unang Timoteo chapter 2 verse 1. Mga tagubilin tungkol sa panalangin. Una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat pa sa lahat ng tao. 2. Idalagin rin ninyo ang mga hari, may kapangyarihan, upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Ibig niya nga lahat ng tao maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Amen. Ano yung katotohanan ito? Ito po yung tungkol sa panalangin. Ang sinabi ni Pablo, ang ipagpipray natin yung mga taong buhay, yung mga nasa mataas na katungkulan. Una, presidente, ikalawang presidente, Korte Suprema, Senado, Kongreso, Vice Governor, Governor, Mayor, Vice Mayor, hanggang barangay level. Yan po yung mga namumuno sa atin. Yan ang sinasabi ni Pablo. Dapat para magkaroon tayo ng buhay na marangal, mapayapa at makadiyos, ipinagdadasal po natin sila. Kada nagdadasal tayo. So, hindi po mga taong patay ang pinagdadasal. Yun nga po sabi ko kanina, kahit matagal ka ng patay, kahit ipagdasal ka pa ng yung mga mahal sa buhay, na buhay pa, hindi na po kinikilala ng Diyos yan. Po, hindi na po kinikilala ng Diyos yan. Ngayon, yung mga estilo o kaugalian, tradisyon, di po ba? Pag malapit nang mamatay ang isang tao, anong sabi nila? Magpatawag ka ng pare, magpatawag ka ng pastor, lahat na.
ang rason, ang purpose bakit magpapatawag ka ng mga pari, pastor o anuman ang tawag sa kanila upang yun daw buhay o malapit ng mamatay na mahal sa buhay nila para makapag-confess yung kanyang kasalanan. Yung iba naman para magkaroon daw ng makapag-communion pa. Pero kulang naman yun communion lang, wala naman saro yun Ano man ang rason, ano man ang dahilan. Alam niyo po ba yung nakasulat sa Biblia? Ito yung pwede rin natin pagkunan ng gabay. Yung nangyari ba dun sa isang kay Jesus at yung dalawang tulisan, nakasama niyang nakapako sa ibabaw ng cross. Maganda rin pong kunin ng aral ito. Kaya wala namang masama kung alimbawa mamamatay ka na lang at saka ka magko-confess. Okay lang yun. Ano po, okay lang yun. Wala po akong sinasabing bawal yun. Kasi ito pong isang eksenang ito, malapit na rin po siyang mamatay nung panahon na yun. Ito, titignan natin Ito yung nakasulat sa San Lucas 23. Sa 26 natin simulan. Medyo mahaba lang. Okay lang yun. At least nag-aaral tayo. Ang title, si Jesus ipinako sa krus. Lucas 23:26. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasa lubong nila sa dahan si Simon na taga Cyrene na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at ipinasan nila dito ang krus habang pinasusunod kay Jesus. 27. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ng ilang babaeng nag-iiyakan, tumatangis dahil sa kanya. 28. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo kong iyakan. Ang tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. 29. Tandaan ninyo, darating ang araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga bahog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. 30. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa burol, tabunan ninyo kami. 31. Sapagkat ganitong ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang mangyayari sa kahoy na tuyo? 32. May dalawang kriminal na inilabas ang mga kawal upang kasama ni Jesus. Patayin kasama ni Jesus. 33. Nang dumating sila sa bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus, ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang pagati-atian ng kasuotan niya. 35. Ang mga tao na may nakatayo roon nanonood habang si Jesus kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya ang Kristo na hinirang ng Diyos. 36. Nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at tinalok ng maasim na halak. Kasabay ng ganitong panoniya, kung ikaw ang ari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Kasi Hudyo po si Jesus. 38. Mayroon din nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang ari ng mga Hudyo. 39.
Tinuyari ng isa sa salaring nakatayo sa tabi niya, nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. 40. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan ding tulad niya. 40. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit, ang taong ito ay walang ginawang masama. Si Jesus ang ibig niya sabihin, walang ginawang masama. At 42, sinabi ni Jesus, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang makukuhang aral po dito, ito pong dalawa. Yung isa po, siya po yung nag-confess. Bakit siya nag-confess? Inaabilin na niya ang kanyang buhay kay Jesus. Kaya kung meron man tayong kamag-anak na malapit ng mamatay at ang sabi niya, magpatawag ka ng pare, magpatawag ka ng pastor, kung ano man, mga pinuno ng simbahan, wala na pong problema yon. Kasi ito nakapako na. Kaya nag-confess na siya ng kanyang sarili. Nilapit ang kanyang buhay kay Jesus. Kasi wala na siyang magagawa. At ang pangako naman ni Jesus, oo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yung turo naman ni Apostol Pablo, in relation to that, ganito naman ang nakasulat. Ikalawang Korinto 6:1-2. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, yung pangangaral. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandang loob ibinibigay sa inyo ng Diyos. Huwag daw sayangin yung biyaya o kagandang loob ng Diyos. 2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas niya. Yang biyaya o yung ang tawag, kagandahan ng loob, yung pagliligtas pala ng Diyos. Huwag nating sayangin, kaibigan. Paano yan? The moment na marinig mo ang pangharal tungkol kay Jesus, yun po, ibig sabihin, tinatawagan ka ng Diyos. Tinatawagan ka ng Diyos. Dito sa ganito po nakalagay naman, 2:14. Ikalawang Tesalonica 2:14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita. Ibig sabihin, sa pangangaral ng salita ng Diyos o magandang balita na ipinahayag namin, sabi ni Pablo, upang makasama kayo sa kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Noong panahon na nangangaral si Pablo, yan po sinasabi niya, na kapag napapakinggan mo ang salita ng Diyos, yan, huwag mong sayangin ang pagkakataon na yan, kaibigan, na ibinibigay ng Diyos sa atin. Si Pablo po, isang masuwahil na tao yan. Pero anong nangyari? Nakatanggap din po siya ng biyaya o awa ng Diyos. Ganito po ang kanyang testimonya. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itunuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya.
pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng Panginoon. O, kita nyo? Pinasagana. Ang alin? Yung kagandahang loob. Yung biyaya, pinasagana sa kanya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ng pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kasi, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Yesu Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. This is, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan. O, kita niyo po. Kinahabagan din siya. Yan yung biyaya ng Diyos. Hindi niya sinayang, siya mismo, hindi niya sinayang. Kaya yan din ang dinadala niyang aral. Huwag nating sayangin yung kagandang loob o yung biyaya ng Diyos pag dumarating na po sa ating buhay. Ngunit akong pinakamasama kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga. At ito'y upang maging halimbawa sa mga sasampalataya at mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Ginawa pala siyang halimbawa ng Diyos. Si Pablo, yung palang nangyari kay Pablo, yung paglahi, paghusig, lahat ng masama, ginawa niya kay Jesus. Lahat pala yun, gawa ng Diyos yun. Upang maging halimbawa siya. So, ibig sabihin, anuman ang sama mo, kaibigan, yun nakapako po sa krus, masamang tao yun. Sabi nung nag-confess, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ang sabi doon sa isang mapanghusig kay Jesus, ay mapanlait kay Jesus. Dapat lang tayong parusahan ng kamatayan sapagkat tayo masama. Ano yan? Nagkukumpisal na siya ng kanyang kasalanan kay Jesus. Pero itong si Jesus na ito, walang kasalanan. Kaya dapat lamang na tayo patayin dahil tayo ay makasalanan tao. Kaya sabi dito, kinaabagan ako, sabi ni Pablo, sa kabila ng siya'y masama. Siya pala ginawang halimbawa. Pinakita po yung masamang buhay ni Pablo. Wala nang dadig pa kay Pablo sa panahon niya. Kaya sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Isipin nyo, ang kinalaban niya mismo ay walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang Panginoong Yesu Kristo, ang tagapagligtas natin mga tao. Yung pala yung ginawa ng Diyos kay Pablo. Ipinakita niya kung paano tayo, yung nangyari sa kanya, pwede rin mangyari sa ating kaibigan. At nangyari nga doon sa isang tulisan na nakapako sa krus. Anong sabi niya after niyang sermonan yung kasama niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Anong sagot naman ng ating Panginoong Jesus? Oho, ngayon din isasama kita sa paraiso. Napakaganda po ng kasaysayan nito. Kaya kung meron man tayong pulutin na haral, ito pulutin nating haral. Kaya pwede naman po yung between life and death, ang sabi nila, tumawag ka ng pari, tumawag ka ng pastor, o tumawag ka ng evangelist, o kung ano man ang tawag sa mga leader na simbahan, upang makapag-confess siya. Walang problema yun. Kasi nandun na siya sa kalagayan critical, kagaya na nakapako sa krus. Napakabuti ng Diyos. Tinuturuan tayo, pinagtsatsagahan tayo. Yan ang sabi ni Pablo. Pinagtsagahan ako, sabi ni Pablo. Matyaga pa lang Diyos sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo sa amin. Napakaliwanag. Habang nabubuhay kami, may pagkakataon kaming
lumapit sa iyo sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Buksan ang mga puso at isip ng mga taong manonood ng video ito. Nawa mayroong maiwan sa inyo mga kaibigan. Lahat yan ango sa Biblia. Amen ang Biblia ng mga pastor. God bless us all. Bisan pa, Brother Manny Bautista, si Sir Cheryl, dito tayo sa Barangay 96, Sonny District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye po.